Hello mga kanegosyo, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa ADF. Kung ano ba yung mas magandang ADF, yung Epson o yung Brother. Kaya simulan na natin to pagkatapos ng intro. Hello mga kanegosyo, welcome sa aking channel. Ang channel na to ay tungkol sa printing. Kung interesado ka sa mga ganitong bagay, pa-like, subscribe at hit mo na rin ang notification bell para updated ka palagi sa mga video na upload ko na may kinalaman sa printing business. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa ADF o yung Automatic Document Feeder. Bali, babase lang ako sa experience ko sa paggamit ng mga printer na ito. Dito muna tayo kay Epson L5290 na may ADF. So kaya niya mag-photocopy hanggang long. Ang naging problema ko sa printer na ito, pagdating sa ADF ay kapag yung papel ay may tupi, punit o kaya sobrang lukot. So kung gagamit kayo ng ADF ng Epson, mas maganda kung maayos yung papel nyo bago nyo isalang sa ADF. Pero kapag sa flatbed scanner ako nag-photocopy, wala naman ako naging problema. Kahit yan ay may tupi, lukot, punit o matigas yung papel, okay lang sa flatbed scanner. Yun nga lang, hanggang A4 size lang yung kaya niya kapag sa flatbed scanner kayo nag-photocopy. So nahihirapan lang ako mag-photocopy dito kapag long na yung ipopotocopy ko. Tapos gagamit ako ng ADF. Pero hindi ibig sabihin na maselan yung ADF niya ay pangit na tong printer na to. Dahil may kakayahan ito na hindi kaya ng ibang printer. Dahil ang printer na to ay kayang gamitan ng pigment, sublimation at dye ink. Pili lang kayo ng isang ink na gagamitin nyo. Saka ang isa sa mga nagustuhan ko sa printer na ito ay madali lang kalasin yung waste tank niya. Kasi darating yung panahon na mapupuno yung waste tank nyo at kailangan nyo siyang kalasin. At kapag ito yung printer nyo, madali lang siyang kalasin. At mapapalitan nyo agad yung waste pad. Dito naman tayo kay Brother Printer. Maganda rin tong Brother Printer na ito dahil pwede rin tong pang business. Tulad ni Epson L5290, meron din siyang ADF. Ang nagustuhan ko dito kay Brother Printer ay napaka-smooth niya pagdating sa photocopy pag ginamit mo yung ADF niya. So hindi siya masyadong maselan kapag ginagamit mo yung ADF niya. Kaya napakadali lang mag-photocopy sa kanya ng long. Kaya kung usapang ADF, kay Brother Printer ako. Kasi napaka-smooth niya mag-photocopy at mag-scan kapag ito yung gamit nyo. Pero hindi porket maganda yung ADF ni Brother Printer ay maganda na yung printer na ito. Dahil may downside din ang printer na ito. Kapag kasi Brother Printer yung gamit nyo, hindi siya advisable na gumamit ng pigment ink at sublimation ink. Tapos pag napuno yung waste tank nyo, kailangan nyo baklasin halos lahat ng pyesa niya para palitan yung waste pad niya. Dahil darating ang panahon na mapupuno yung waste tank sa printer. So kapag hindi ka sanay sa pagbabaklas ng mga pyesa, mahihirapan ka. Ganun kasi kalimitan yung mga Brother Printer. Kailangan baklasin halos lahat ng pyesa para lang mapalitan yung waste pad niya. So sana nakatulong ako sa inyo mga kanegosyo sa pagpili ng printer na may ADF. Bali hanggang dito na lang mga kanegosyo, pa-like, subscribe at hit mo na rin ang notification bell para updated ka palagi sa mga video na i-upload ko na may kinalaman sa printing business. Thank you!